Iyon, magandang araw sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang gabi sa aking mga subscribers dyan. Sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun nga mga kababayan, mas dumarami pa ang mga men and women in uniform na nag-resign ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Mga kababayan, ang dahilan nito, yung pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Ipinagkanulo mga kababayan ng pamahalaang ito ang ating dating Pangulong Duterte na minahal ng mga milyon-milyong mga kababayan nating Pilipino. Nagalit po no yung mga kasundaluhan, mga kapulisan. May nakita pa nga tayo habang nagsasalita si dating Pangulong Duterte ay nag-iyakan yung mga pulis mga kababayan bago dalhin itong si dating Pangulong Duterte isakay sa aeroplano papuntang Dahig. Talagang ramdam ng mga kapulisan, ng mga kasundaluhan, yung ginawang kabutihan ni dating Pangulong Duterte sa kanila. Sa ating mga kababayan. Kaso nga lang itong mga itinalaga, itong mga matataas sa kanila, ay talagang matatawag natin mga kababayan na mga demonyo ang mga yan. Ito mga kababayan itong si Gerald Macanas, dati po itong sundalo, dating general. Hindi niya napigilan ang pag-iyak. Talagang humahagulhol ng iyak si Gerald Macanas. Dahil nga sa mga pangyayari ngayon, ramdam niya mas ramdam niya dahil nga nanggaling din siya sa serbisyo mga kababayan. Ginugol din yung kaniyang pagkatao, yung kaniyang buhay para idipinsa yung ating bansa laban sa mga masasama. Ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Magandang araw mga kaibigan. Ito, hindi na po maiwasan ang sunod-sunod na pag-re-resign ng mga men and women in uniform. Pang-apat na ito na may vlog ko. Isang Navy sailor na assign sa Presidential Security Command, resign. Ito sa post ng Bizarre Bulletin. Ito si, yan po, ang litrato, Jack Luciano Relon, Philippine Navy. Ito ang kanyang pahayag. Sabi ni Bizarre Bulletin Ni Marcos, AFP, mauubos na yung mga tao ninyo. Umayaw na yung iba sa pamamalakad ni Blanc. Dito ang statement ng sundalo. Buong buhay kong ipinagmamalaki na naglingkod ako sa isang pinakamahusay na presidente at may tunay na pagmamahal sa buong bansa at kapwa ko Pilipino. Hindi ito dahil sa itinaas mo lang yung sahod namin, kundi ramdam ko yung tunay na malasakit at pagmamahal mo. Pinahalagaan mo ang uniforming suot namin. Itinaas mo ang dignidad at moralidad namin. Kaya kahit ibuwis namin ang aming buhay namin para sa bansa, mamatay kaming masaya. Dahil pinahalagaan mo kami. Simula nung nawala ka, nagbago na ang lahat. Hindi ko na maintindihan kung saan
ang tama at mali. Bumaba moral, yung moral nila, yung diskurahe sila. At para akong nakagapos at para na ring pipi na hindi makapagsalita at walang magawa sa mga nangyayari sa bansa natin. Pinili kong lumisan sa serbisyo dahil isa ito sa mga dahilan. Susuportahan kita dahil hindi sa pagiging presidente mo at impluensya. Totoo yan. Susuportahan kita dahil ramdam ko na mahal mo kaming mga Pilipino at wala kang hinahangad kundi ang mapabuti ang bansang Pilipinas. Pasensya na po kayo, hindi ko mapigilan ang pagluha. Followers, William Ubangan, Inday Sar. So, ito na ang ating magiting na sundalo. Nagsalita na siya. Isinakripisyo niya ang kanyang Totoo yan. career. I don't know how many years ang kanyang serbisyo. Ang kinabukasan ng pamilya niya ang nakasakripisyo dito dahil yung sweldo niya wala na eh. So I don't know kung kinonsulta ba niya ang pamilya niya. Hopefully kinausap niya ang misis niya, ang kanyang mga anak. Hopefully naintindihan siya at sinuportahan siya sa gagawin niya ito. Kasi sabi niya hindi siya makapagsalita eh. Kasi habang nasa loob ka ng military service, hindi ka talaga pwedeng magsalita. Eh yung pagmamahal niya sa Pangulong Duterte, hindi niya na makayanan na hindi magsalita. Kaya nagdesisyon siya, resign o get out of the military service, at ito, nagsalita na siya. At nakaka-inspire ang katulad nila. I don't know anong ranggo niya, Philippine Navy, Rilon. Saludo ako dito sa Navy personnel na ito. Saludo ako doon sa Police Corporal Jingjing, Jess Tano, at saka yung isa pang pulis na umalis, at pang-apat yung Lady Air Force Sergeant Reserve, si Sergeant Yumi Santiago. So 4 na sila na they opted to get out. Tama na, sobra na, magsasalita na kami. Susuportahan nila ang presidente ng Pilipinas na sa tingin nila siya ang may tunay na pagmamahal. So, I don't know kung ilan pa ang katulad nito sa Rilon. Seaman first class. Ang mga ranggo ng Navy is Seaman first class, same mga ganon. O petty officer. Siguro petty officer 1 or 2 na ito. So, nakakalungkot ang ganitong pangyayari. But saluduhan natin ang kanilang sakripisyo, yung pamilya nila. I don't know kung paano nila buhayin ngayon na umalis na sila sa serbisyo. Yun ang mga kababayan, siguro mas marami pa yung gustong magpahayag ng mga ganong sentimento. Kaso nga lang, iniisip din siguro yung kanilang pamilya, wala na silang trabaho. Ano pa yung ipapakain ng kanilang pamilya? Yung mga ganong klaseng mga sundalo, mga pulis,
Yan ang dapat nating isasaluduhan. Hindi katulad nitong si Gerald Torre. Talagang kaya nang bahalang magsalita mga kababayan. Laban kay Gerald Torre, makikita naman natin sa kanyang mga aksyon, sa kanyang mga pananalita. Grabe ang tao na ito. May karma din niyang darating. Yun ang mga kababayan, kaya itong si Gerald Macanas ay talagang humahagulhol din ang iyak. Dahil ramdam niya, kasi galing sa serbisyo yan mga kababayan. Matagal nagserbisyo yan. Matagal sundalo yan. At talagang pinagtatanggol niya yung ating bansa laban sa mga masasamang mga kriminal. Nakakalungkot talaga yung mga pangyari sa ating bansa. Ayun pa nga kay dating Pangulong Duterte, hindi niya akalain na ganito yung mangyari sa kanya. Dati siyang piskal, dating presidente, pero hindi man lang binigyan ng kahit kunting paggalang nitong si General Torre. Yung nauna nating video, mayroon pang yun hindi lang siguro nakuha sa video na yon. Yung sabi ni General Torre na kakalad ka rin ko yan. 80 years old mga kababayan. Sasabihan niya ng ganun. Dating presidente natin sa ating bansa na minahal ng milyon-milyon nating mga kababayan. Tapos ikaw Gerald Torre, ganun ka na lang basta magsalita kay dating Pangulong Duterte. Subukan mong maging katulad namin na maglakad sa labas na walang kasama. Iwan ko lang kung kaya mong gawin yan. Yun na dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Mami Disa Borvi, shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Member Jeff Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Maria Season, shoutout kay watching from California, maraming salamat Ma'am Maria. Kay Sami Trabahada Cooper ng Boracay. Alam ko marami tayo mga subscriber noon na umalis na sa aking YouTube channel. Dahil nga naman talaga mga kababayan ay sumusuporta ako kay Pangulong Marcos. Dahil nga akala ko rin noon ay ipagpatuloy niya yung naumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Kasi yan yung nila yan yung plataforma nila continuity sa mga ginawa ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Lalong-lalo na yung pagsugpo sa droga. Yan talaga yung isa nating pinapangarap na malinis yung ating bansa sa droga. Kasi ang droga mga kababayan hindi lang naman siguro ako yung nakakaalam kung anong epekto ng droga na yan. Anong epekto sa komunidad natin yan. Anong mangyayari sa mga tao, sa mga kabataan, mga nag-aaral. May kaibigan ako mga kababayan sa Maynila dati. Isang doktor sinira yung pangarap ng kanyang mga magulang dahil sa droga. Alam ko kasi dati tayong lagalag mga kababayan, kaya alam ko yung mga pangyayari diyan sa lansangan. Ang dami kong kaibigan na sinira ng droga. Kaya alam natin yan. Kaya yan ang gusto natin kay dating Pangulong Duterte. Shout out na rin kay Binok Tibia, kay Prissy, kay Quirino Zamora, kay Noel Di Guzman, kay Mar Lunso, kay Victoria Katipay, kay Honi Benedicto, kay Ma'am Joyce ng Japan, wala Sumintak, kay Adila Corpus, Idi Mar Ali, o kay Mami Disa Borvi, Ramadan pala ngayon. Ramadan pala. Mga natin diyan, mga Muslim, mga kababayan natin mga Muslim.
Maraming salamat din sa inyong pagmamahal kay dating Pangulong Duterte. Alam ko, mga Muslim halos ay sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Shout out na rin kay Flor Delisa, Flor Delisa Lee. Okay, Flor Delisa Lee. At kay yan, hanggang dito na lang muna once again. This is Rondy TV mo. Medyo malungkot tayo ngayon. Pero alam natin, makakabawi tayo niyan. Makakabawi tayo, babangon tayo mga Pilipino. Ibagsak natin ang diktador sa ating bansa. God save the Philippines. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.